mayor nyo na sila matigil. Ayan po. Nakakomit mo ha. Ayang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Jazz Garcia at kami po na mula sa tanggapan ng taga-tuos ng ating lungsod ang siyang naatasan upang pangunahan ngayong araw na ito ang pagtataas ng ating watawat. Ito po ay ating sisimulan sa pamamagitan ng isang panalangin na pamumunuan ni Ginang Bernadette Cruz. Para po sa ating tinapay ng buhay, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Diyos amang nasa langit, bago po ang lahat, kami ay humihingi ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan, kahinaan at pagkukulang. Kahabagan niyo po kami. Marami pong salamat, sinabi ninyo sa inyong salita na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, kayo po ay tapat at banal, kami po ay inyong patatawarin at lilinisin sa aming mga kalikuan. Kaya po ngayon, malaya kami makakalapit sa inyong trono ng biyaya. Maraming salamat po sa ginagawa ninyong dakila at kamanghamanghang pagbabago sa aming lungsod sa pamamagitan ng aming mahal na Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, kasama po ni Dr. Maria Sheila Apuna Pangan, ating Vice Mayor. Kulang po ang salita para ipasalamatan po kayo sa inyong kadakilaan at kabutihan. Ganun din po, sama-sama namin hinihiling na patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, kalakasan, at ibayong kahusayan sa pamumuno. Pagpalain niyo po siya sa lahat ng kanyang pangarap, proyekto at mga ginagawa. Pagpalain at hipuin niyo po ang kanyang puso na lalong magpakumbaba dahil ang mabuting namumuno ay mayroong pusong naglilingkod at higit niyo pong pinagpapala. Bigyan niyo po siya ng mabuting kalusugan at pagpalain ng kanyang buong pamilya. Ganyan din po, lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan na aming pinagbibilangan. Tulungan niyo po kaming gawin ang aming mga tungkulin at papaglingkuran ng mga nararapat. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming ginagawa at pangalan lamang po ninyo ang maitaas. Wala po kami may pagmamalaki. Kaya po, hayaan ninyo na tanggapin namin ngayong umaga ang kaloob po ninyo na kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng anak ninyo si Jesus. Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aming mga puso at dito manahan. Kami ay patawarin at mula ngayon, kayo na po ang maghari sa aming mga buhay. Sa pagtatapos, Panginoon, lukuban po ninyo ng inyong banal na dugo ang buong Pilipinas at ang aming mga kababayan sa mga panig ng mundo laban sa epidemya tulad ng novel coronavirus at iba pang mga kaguluhan. Maraming salamat, Ama, sa katuparan ng aming mga panalangin.
panalangin. Sa inyo lang po kami nagtitiwala. Sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat at parangal. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Itaas natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Ako ay Pilipino, buong katabatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, mga tao, at makabansa. Ito ay nais ko pong ibigay ang dapat sa aming butihing puno, ang napakasipag at talagang isang huwarang lingkod bayan, walang iba kung hindi si Ginang Maria Lourdes R. Manlulu. Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Hani Lakina Pangan, our Secretary to the Mayor, Secretary Bernardito Ang, ang ating, sa ating City Administrator Felix Berto Espirito, and sa ating mga kagalang-galang ng mga councilors, sa lahat ng mga kawani, and also my fellow department heads, and to all the visitors right now, magandang umaga po sa ating lahat. Ang Office of the City Accountant ay mandated under mag-function under the Local Government Code, under Section 474. Ito pa ay ang mandate po namin ay to take charge of the accounting system and pre-audit of disbursements of the city. And under Section 334 of the Local Government Code also, we are mandated to maintain the books of accounts of the 896 barangays. Sa kasalukuyan po, kami ay nagpe-prepare ng year-end report
for submission sa on or before February 14. So, pinakikiusapan ko po ang lahat ngayon kung nakapag-verify sa records ninyo, if you have already submitted lahat po ng for obligation, ano po yung for obligation para may lista po as payables. Yun po ay mga goods or services already delivered sa inyong opisina. So, dalhin lang po lahat ng dokumento kung hindi pa po lahat ay nakapasubmiti sa accounting for listing of payables. So, para po ma-prepare na po yung report for 2019. Meron rin pong konting paalala tungkol po sa mga submission sa BIR itong January 31, 2019. Meron pong 28 departments na nakapag-submit na po. So we still have 12 departments. So sana po mai-submit nyo na po kasi i-consolidate pa po ng Office of the City Accountant para po sa submission sa BIR. That is for the Form 2316, consolidation po yan ng ating mga alpha list. Doon po naman sa mga JOs, please be reminded of the certification of registration na kailangan din po i-submit sa office upon payment of 500 pesos. Kasi kung hindi po mai-submit po sa amin, hindi po kayo maisasama sa sworn statement na isasubmit po ng accounting sa BIR para po dun sa number of JOs na nakasahod na po. Ang effect po nun is lahat po ng hindi po nakapag-submit sa BIR o nakapag-register ay magkakaroon po babawasan po ng tax. So, wag po natin ibaliwala yun kasi sayang rin po ang ibabawas na tax. So, every year po yan, ang registration po every January. So, mag-e-end po yun hanggang January 31. So, for other submittals, like reports or certificates of statement of income, sa barangay naman po, nakapag-prepare na kami. Although, yung barangay manual does not require anymore certified statement of the accountant. Dun po sa steps, sa basis po ng treasurer for the submission of their certified statement of income, we still have to provide them with the data ng actual statement of income. And I'd like also to remind lahat po ng employees, lalo na po yung mga bago, na hindi pa po nakapagsumiti ng kanilang med sa Pag-ibig at saka yung identification ID ay yung identification card yon, and also sa PhilHealth. Kasi pag hindi po na-submit, hindi po siya na tinatanggap ng system. So dapat po meron tayong number. And it happened just last 2 weeks ago na hindi po tinanggap ng system, pero pinakiusapan po namin. That's why kailangan din po talaga mag-provide po. So we require yung lahat po ng departments, lalo na pong admin officers, to check po yung record and reminder employees na kailangan po meron tayong mid and PIN. Okay. Ito naman, for 2020, nagpapasalamat po kami kay Mayor for his relentless support. Dahil po sa 2020, we were able to create positions which were abolished in 2014. So those are accountant
accountant positions. So, thank you, Mayor. Dahil sa ngayon po ay nagde-deliberate na po yung aming local promo board para po dun sa mga applicants ng accountant positions. And doon naman po ay siguro ito na ang pagkakataon na mai-share rin natin sa lahat po na ang City of Manila through the leadership of our mayor ay umakyat na po sa global standing sa most dynamic cities. So number 8 na po yung City of Manila. Dati po number 12 po tayo. So thank you to the able leadership of our dear mayor. And this time, I'm going to, so Mayor, this time it is your turn to give your message to the whole world. Yes, the whole world, kasi the whole world is listening to us. So, may I introduce to you yung ating masipag, magiting na Mayor Francisco S. Moreno Dumagoso. Thank you, Miss Bing Manlulu at 10 ng iyong mga kasamahan natin sa City Accountant Office. Magandang umaga sa inyo. Baka mapansin nyo, meron akong dito nasa Wakali. Siya po si Brother Jess Posadas, ang bago nating kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila. The reason behind with regard to our small steps and efforts to reach as many as possible in our own little way, so that those who are watching in their respective home or anywhere, and in fact we have some employees also who are physically challenged. Ngayon po, lagi na natin siyang makakasama. Hanggat maaari nga, sa lahat ng mga gawain ng ating pamahalang lungsod ay makasama natin si Brother Jess to give importance to members of our community na nahihirapan tayong unawain. Tayo'y pinagpala, sinwerte tayo, tayo'y malusog, pero may mga ilan tayong mga kababayan na gusto natin maparamdam sa kanila na ang pamahalang lungsod ay hindi sila kinakalimutan. Palakpakan natin si Brother Jess. Sabay-sabay nga, galaw-galaw. Alam niyo, ibig sabihin niyan, palakpakan. Ito. Ayan pagka total, usong-uso virus ngayon, pagka gusto mong bawasan yung salita mo, huwag ka na magsalita. Thank you. With regard naman to sana pag-usapan natin na nangyayari sa mundo, nabanggit kanina sa pagdarasal, at ako'y nagpapasalamat at isinaman ninyo sa dasal yung kaligtasan ng ating mga mamamayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Meron po mga napabalita na may posibleng isinugod na pasyente na posible daw nagkaroon ng coronavirus sa Metropolitan Medical Center kamakailan. Kaya kung bakit nagsuspinde ang Philippine Academy of Sakya, St. Stephen High School, St. Jude Catholic School, Shanghai Sheikh College, Padre Alge and Nara branches, Uno High School, and mga Chinese school po ito sa ating lungsod. Now, let me call you, nandiyan si Dr. Pox Pangan. Ayan, halika. Doc Pox. Si Dr. Pox Pangan ay ex-boyfriend ng ating Vice Mayor.
kasi po siya ay husband na, kaya ex-boyfriend. Andito po sa aking tabi ang ating pong minamahal na direktor pangkalusugan ng pamahalang lungsod ng Maynila. And I would like to inform each and everybody at the very least, no, na ayon sa pagsisiyasat ng ating mga kawani sa Manila Health Department na pinamumunuan ni Dr. Fox Panga at pakikipag-ugnayan sa Department of Health so that our members of the City Council will be properly guided, and of course our Vice Mayor, siya unang nakaalam nito. Sila ho magkatabi sa gabi, malamang nagkukwentuhan sila. Yun eh. Yun lang. At sa ating mga kawani ng pamahalang lungsod, no? Gusto lang namin ipasarap ng hangin. Malamig ngayon. Gusto lang namin ipaalam sa inyo, mga konsehal, nandito at mga kawani ng pamahalang lungsod, ang ating mamamayan sa buong Maynila. The Manila Health Department found out that the case of a 27 years old arrived in the Philippines as POGO worker last January 8, 2020 from Hubei, China. Was hospitalized in Metropolitan Hospital last January 25 because of fever and cough. Allegedly resides in the boundary of Pasay and Parañaque. MHD surveillance team in coordination with DOH surveillance, as per investigation, patient has fever and cough. But so far, negative on history of travel to Wuhan, China, and no history of exposure to a host positive case. Working diagnosis is community-acquired pneumonia, low risk. Hindi po natin low risk. Nasopharyngeal, and oral pharyngeal swabs. Ito po yung tinitest, no? Are brought to RITM. As we speak, today, results hinihintay pa ho natin until tomorrow. Okay? Continuous surveillance effort being done by MHD and DOH. Just so you know, na hindi natutulog at hindi talaga ikinikipit balikat itong sitwasyon ito ng ating Bureau ng Pangkalusugan. In coordination with DOH Central Office and Regional Epidemiological Surveillance Unit. Ngayon naman, sa ating mga barangay, nakikisuyo ang ating MHD na kayo makipagtulungan by just being vigilant. No? At kayo rin, tayo lahat. No? Huwag kayong matatakot kapag kayo ay may ubo. Mas magandang magpagamot, magpa-check up. Huwag ko kayong maiilang. At tingin ko naman, let's not jump in. Parang huwag mauna ang karetela sa kabayo. Laging kabayo ang nauuna sa karetela. Kaya kayo po ay huwag munang masyadong mag-alala. Imbis na kayo ay nakapag-iisip sa mga nababasa ninyo, tayo po ay makinig sa mga lathalain, panawagan ng mga tamang tao at ahensya ng gobyerno. Tingin ko yun ang mabisa. Kung ano ang nilathala ng pamahalaan, halimbawa through DOH at kanyang mga ahensya, ano nilathala ng MHD bilang sa lokal, ano ang mga panawagan. Ngayon, kung kayo may pag-aalinlangan,
ang pinakamabisa, tanungin niyo po ang ating direktor at tayo'y magabayan dito sa lungsod. Kaya wag po tayo masyadong matataranta. Totoo, kailangan nating ipangamba. Tandaan niyo po, no? Kailangan natin ipangamba ang ating kaligtasan. Pero hindi solusyon ang pagkataranta. Ang solusyon ay yung mga panawagan at lathalain na kung saan paano natin maiiwasan. Doon tayo magbigay ng effort. Yung iiwas natin ang ating sarili at kung sakaling tayo nakararamdam na kayo'y nilalabnat dahil kayo'y sawi sa pag-ibig, labnat or lagnat, magpacheck ka. Confine yourselves. Rest. Take a leave. Di ba? Go to proper institution. Yan ang pinakamabisa. Kaya po, ako naman ay pinagpapasalamat ko sa mga eskwelahan na nabanggit. Bakit ito? They have done their part with regard to due diligence. This is empowerment. No? Dapat na ikalugod natin on their own. Di ba? Nagkukusa na ang mga institusyon at tao. Bagay na dapat naman nating tularan. Ano nga naman ba ang magiging partisipasyon ko dito sa panawagan, direksyon ng pamahalaan? Kaya po sa inyo, ulitin natin, Doc, so far wala. Sana wala. Kita ninyo? Yan ang hindi natin sinasabing tayo ay hindi tatamaan. Ibig sabihin, may posibilidad. Pero yung posibilidad liliit kapag may paghahanda. Nino? Ng pamahalaan. Nino pa? Ng mamamayan. Yan. Kaya konting ingat at wala namang masamang mag-ingat. Sabi nga ng mga doktor, prevention at halika, tingnan sa doktor magsabi. Sabi po nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Yan naiintindihan natin O sige, basta wag matataranta. Maghahanda lang. Hindi natin yan ikukubli. At kakaharapin natin yan kung sakali. Because yan ang pinakamabisa sa problem solution. Yung pagtanggap ng katotohanan na may problema. So far, sa awa ng Diyos, ay sana nga gabayan niya tayo. Tama yung panalangin kanina. Sana nga ay iligtas tayo. Ilayo tayo sa ganitong uri ng kapahamakan. Gusto ko malusog kayong lahat. Dahil kailangan ko kayo. Kailangan ko kayong itaguyod natin ang ating minamahal na lungsod. Mas malusog kayo, mas epektibo tayo. Pero, no amount of position in government, no mayor, no president and senator can prohibit or harangan or stop this type of incident. And the least thing that we can do is to be vigilant, cooperative, and self-discipline. Ayun lang. Tingin ko, naitulong na natin yun sa pamahalaan. So maraming salamat, Doc. Please. Galing talaga nung ex-boyfriend ng Vice Mayor. Ano daw? Puso. Ano yung I love you? I love you. Parang Sheryl Cruz lang, Dami nakarelate. Nanonood kayo ng That's Entertainment, no? Okay, on the lighter part of our program, no? Gusto ko lang batiin yung mga, I've seen a lot of guests. At, nakakatawa yung ating mga balikbayan na talaga. They always come and drop by and participate in our, what do you call this, flag ceremony.
Sa ating mga balikbayan from Canada and Los Angeles, Helen Ilano, Seni Ilano, Edith Ilano, Ebit Ilano, Norma Herrera, Doris Bacani, Joel Bacani. Kaya mo? Mabilis. Nahuhuli daw siya. Ayo, kala ko, bilis eh. Of course, our Manila City Jail male officers and men, no? Jail Superintendent Randel Latosa. Palakpakan natin sila. Palakpakan nyo. Importante yan. Alam nyo bakit? Pag nahuyo kayo, dyan sila. Yan ang mga magiging best friend nyo. City Jail Warden Male Dorm, Jail Inspector John Achapero, Jail Inspector Nelmar Malimata, SJO4 Ruby Logan, SJO4 Camilo Mini, SJO4 Angelina Ibanez, SJO3 Maximo Centeno, SJO3 Teresita Serrano, SJO2 Renato Castillo, SJO2 Edward Serrano. Manila City Jail Female Dorm, Jail Chief Inspector Maria Ignacio Monteron. Yeah. No? City Jail Warden Female Dorm, Jail Senior Inspector Maria Teresa Colopano, Jail Inspector Anthony Angoluan, Jail Inspector Gilbert Malto, and Manila Jail Annex, Jail Chief Inspector Lloyd Gonzaga, Jail Warden Manila Annex. The rest of participants of MCI, men and staff, magandang umaga sa inyo. Thanks for dropping by. No? At ang ating visitors from California, no? Carol Enriquez, Juliet Ignacio, Jonathan Garcia, Charlene Dizon, and visitors from Korea, Kim Dyok Ho and Kim Umi. Visitors from Japan, Linda Leonardo. Manila Trial Court Judge Yoli Leonardo. Si Judge Yoli, ganda mo talaga. Malayo pala. Si Judge Yoli. Patricia Nadurata, Grand Winner, Manila Category 3. Rich Arian Brutas, Grand Winner, Manila Category 1. And 3-term Barangay Chairman. Na nandito mamaya, we'll recognize them. Dr. Rila Ceriles Obetragos from London. Buong mundo anyway, tatawagin po natin yung ating mga 3-term barangay chairman. But before that, mga kababayan, I think you heard the news already. Thank you very much sa inyo. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Dapat dito sa harap, no? Kasi pag dito parang betaning. Betaning. Anyway, well, 8, number 8. Let's work on the 7th. Please. Piyait-piyait lang. Dahan-dahan. And I hope, ano yung piyait-piyait? Sige yan. Pati ba naman salitang kalye? Meron din. Last masagid, liban lang bakal eh. Ala, I love you na lang daw. Anyway, we owe it to the people of Manila through their cooperation and participation. I hope those who are watching, listening, going to watch this our regular nananawagan po kami sa inyo. Sana po patuloy po kayong makiisa. Hindi po namin to kaya mag-isa. We are only about 10,000 out of 1.8 nighttime million, out of 3 million daytime. We cannot do it alone. I need everybody's help. Everybody's help. No? Sana po sa ating mga panatiliin natin. Simple lang naman ang hinihingi ng pamahalaan. Simple-simple. I went to the basic and I'm asking the basic. Ang
gusto ko lang ho sana ang Maynila maging malinis, maliwalas, at panatag ang taong bayan. With that, tingin ko, one way or another, we will achieve something. This is something. You know, I always believe in the principle of temperature. Anything above zero is positive. I think doctors will agree, no? Anything above zero is positive. No? Kaya po, mga kababayan, ako naman ay nananawagan. You know, may kasabihan sa buhay, no? May sasabi, ano yan yung, kung ano tinanim mo, siyang aanihin mo. O sa, ewan ko kung tama ba sa English, you reap what you sow. Dr. Louie, si Dr. Louie Chua, yan, marami yung mga Bible verses every morning, no? Sa grupo namin. So kung anong tinanim mo. Now, let me put some additional words with it. Oh. Pag tinanim mo sa iyong sarili negative thoughts, anong anihin mo? Negative action. Kasi yung tinanim mo, negative thoughts. Hindi pwedeng magbunga ang mangga, ang buto ng mangga, na ang bunga ay atis. So kung ano ang itinatanim natin sa ating mga sarili, siya rin aanihin natin. Kung ano ang tinanim natin sa ating kapwa, siya rin ang ating aanihin. Kaya, mga kababayan, huwag na kayong maghanap ng suliranin. Mas marami sa mundo ay suliranin. At ang pinakamahirap ay solusyon. Yun ko konti. Imbis na suliranin ang ating hanapin natin ay ano ang solusyon. Kaya dapat araw-araw sa buhay natin, no, ipagpasalamat natin sa Diyos at dumilat ang mata natin. There is an opportunity to change. And I'm going to be part of that change. I think that's the best start of the day. No, when you talk to yourselves, I will be. Juan de la Cruz, Pedro, Maria, will be part of that change. I'll be part of that history. I will not be those type of people who came by, who passed by. Now I was given opportunity by God to change for better. So yun ang lagi niyong ilalagay sa inyong damdamin. At huwag niyo naman mamaliitin yung mga bagay na ginagawa ninyo. Yung mga maliliit na ginagawa natin. Isipin na lang natin na tayo'y ting-ting. Ting-ting, kapag ka mag-isa lang, madaling baliin. Ngunit ting-ting, pag pinagsama-sama, magiging walis yan. Walis na maglilinis ng mga suliranin ng ating pamayanan. Be part of it. Sayang. So every day in your life, tingnan ninyo ang bagay na meron tayo. Bagay na dapat din nating ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Then, huwag natin hanapin yung wala. Dahil yun ay suliranin. Ang hanapin natin, paano natin tutugunan itong mga suliranin ito. Kaya sa inyong lahat na nandito, no, magtulong-tulong tayo. Tayo rin magkikita sa finals. Hayaan mo na yung office mate mo na walang magawa sa buhay. Kung meron man, ginagawa lang niya pag-usapan kung anong sinuot mong makeup, anong kulay ng lipstick mo, anong brand ng lipstick mo, dahil naiinggit siya sa'yo, tumutulo ang laway niya. Wag. Hayaan mo na yun. Envy. It is very dangerous. Grateful. Being grateful
gives you happiness no matter what. Mas sasaya ka, mas magaang ang buhay. Okay? Kaya anuman ang inyong kinakaharap na suliranin, pasasamba, may awa ang Diyos. No, may awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Nakaraos nga ako eh. You have not seen the worst of life. Yeah. Ang tao, have you? Any one of you here? Any one of you? Raise your hand kung nakaranas na kayong kumain ng kinain ng tao. Hindi lang kinain ng tao, inilagay pa sa basurahan. Nasa loob ng supot na itim, 8 hanggang 12 oras sa supot ng itim, para pagsara lang ng tindahan noon, may batang kukuha ng basura at titirahin kung ano pa yung pwedeng kainin. So if you have not experienced that, then you are in a good situation. Because there are some still, as we speak, members of our community, part of our community, is still suffering, still experiencing the experience of that boy 30 years ago. So kung hindi pa natin dinadanas yun, yung ganong mga pagsubok sa buhay, I think the least thing that we can do is to thank God. At ako'y tiyak, kahit papaano, nakararaos pa. Kaya sa inyong lahat, no? Galaw-galaw. Thank you. Ang tawag dyan, palakpakan? Thank you. Jesus. Paano yun? Parang masama yan. Pinako. Okay. Palakpakan. Tapos, thank you. Sabay-sabay tayo. Palakpakan. Thank you. Jesus. Diba? Just to be respectful to others, thank you, God. Yan. Ako si Jesus. Yan. Pero, thank you, God. Diba? Salamat tayo sa Diyos. Yan ang tingin ko. So, Monday is a good day. A lot of challenges. Mga nangatambak ng Biyernes, titirahin natin ngayong Lunes. Catch up. Now we will catch up. So, thank you very much. And I hope, no, someday, somehow, maging 7 naman. From 12 to 8. Next target. 7. Kaya nyo? Kaya? May awa Diyos with your help. So, thank you very much sa inyo. At nawa, ang Panginoon Diyos ay lagi kayong gagabayan. Bigyan kayo ng mabuting kalusugan. At mapakinggan ang inyong mga dalangin. Sana maibigay sa inyo ang inyong mga kahilingan. Pagka ganun man, sa dami ng nananalangin sa Panginoon Diyos, bilyong tao nananalangin sa Diyos. Hindi pa man dumarating, baka hindi lang natin napapansin. Ibinigay na pala sa atin. Kaya, you always look at two sides of the coin. It depends on your perspective, on how you appreciate things. Those who cannot appreciate, let it be. Hayaan na natin sila. Just be grateful. Where we are, what we are, what we have. Now, let me call those mga barangay chairman. Kahit man lang dito, mabigyan kayo ng yung ating mga 3-termer, pagkilala. At mapasalamatan natin ng mga 3-term chairman. 3-term chairman ng District 4, nandiyan ba? Yan. Si Councilor JTV. Magdroga, wag bola. Hindi, magbola, wag magdroga. Yan ang kampanya niya. Halika kayo. Halika dito man lamang in our own little way. Halika po kayo, mga chairman. Halika.
Okay, mga kababayan, halika. Mga... Oh, ito man lang. Hi, Seni. Chairman, halika. Halika. Mga kababayan, well, what happened in between, we don't know. From point A to point B. What matter most is the A and the B. No? A is when they start. B, natapos ang lahat. Kompleto, 3-termer. So, the least thing that we can do as the city government, kayo po, no? Kundi mang kalabisan sa inyo, palakpakan naman natin sa inyo. And sabay-sabay, sundan nyo ako. Thank you for your service to the people of Manila. Thank you sa inyo. Oh, thank you very much. Palakpakan. Oh, masanay na tayo. He'll be part of us. Okay? So thank you. So muli, thank you sa inyong lahat. Good luck for the week. All the best. Manila! God first. Thank you. Thank you. Pare, thank you. Picture tayo. Alisin niyo po. Ma'am, excuse me daw. Official photographer. One person. Salamat at hindi nyo Isa pa po. Atas tayo. Nice.
Ay, hindi nakita niya na ako. Wala kang lumalabas na individual. Calling the attention the group of individuals who posted para makatulong sila. And I'm grateful to them that they took a picture of those individuals trying to mess up with our rules and our, especially makasaysayang intramuros. We will not tolerate. The source for the gun, there is the source for the rules. Our rules is applicable to everyone, whether foreigner or tourist. So as far as the Intramuros administration is concerned, wala silang nakitang echas doon sa plant box. Now, there is truth on it, and we encourage. I mean, hindi kaya namin. Sana tulungan tayo. But pindatasipli, kita mo, yung isang netizen, nag-picture na naman ng umihi sa kalye. Tapos yung hindi na makita yung plate number, we coordinated with him. Can you please zoom it in? Zoom mo yung original picture. Then we got the plate number. He was just apprehended last night. So the point is, umihi ka sa kalye, Pilipino ka o banyaga ka, papanagutin ka ng pamahalaan. Kung may chas ka kung saan, papanagutin ka. Magtapon ka saan, papanagutin ka. There is certainty. So, continuous po yung manhunt operation po dito sa tao? Manhunt in such a way that I hope they can provide us more information. That's the only way to do it. So that, applicable laws, pwede natin ipataw sa ayun naman tayo. Okay, Mayor, meron ba tayong, kasi diba yung mga Chinese schools na nag-suspend sila, meron bang parang recommendation din galing sa city government na... Wala pa naman. And I thank them for doing their due diligence. Hindi na sila kailangan tawagan pa o panawagan pa ng pamahalaan. So there is unconfirmed report. Then they acted on it. The government, for that matter, acted on it by verifying such report. And you just heard it so far as we speak. Now, kung halimbawa, talagang positive, tayo nga, sabi ko nga, the best way to do it is talagang yung prevention. And yung preventive measures is basic. Hugas ng kamay, gumamit ng mga antibacterial soap, magtakip ng bibig, diba? Iwasan ng social interaction kapag medyo may lagnat ka, nakakaramdam ka. Pumunta ka agad sa clinic, health center, Manila, hospital, public or private. I think that's the best way. Mayor, bala ka ba para mag-ikot just to appease yung mga tao na nagpapanik dahil sa mga nakikita nila sa social media? Meron na ba nagpapanik? Hindi kasi sir, sa social media sila sabi na yung coronavirus. That's why we address it also. I think, ang importante, narinig na nila ngayon, itong katatayuan today. Hindi natin alam makatatayuan mamaya, makatatayuan kami today. But as of today, with regard to the news of yesterday, there's no truth behind it. Yun, I think, Mayor, yung mga foreign national na nili-require ng working permit ng city government? Well, the national government requires them under existing laws and rules. And from what I believe, I think they should follow. Applicable to any foreigner, not a particular country. They should. And pag magtatrabaho sila sa Manila, may working permit fee dyan. They have to go there. They should. Local. Wala na kayo? Wala na ako, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Well, one, I've been seeing your comments. Montreal something. Foreign.
DG, the city, thank you very much. Ano po? All your support. Given us, masa kayo, kabayan ng Diyos. Buong Canada. Kami naman, hindi namin para ninyong iniwan, pansamantala. Hindi po. Yung mga schools po ba? Napakalaga sila. Try to make Dalawa lang po kasi yung meron na yung sa Shanghai tsaka yung so, in our own little way, we use support. Especially just this morning. So, ano po? Yung tungkol sa... Meron pong PR na nilabas si... si so the next goal is 7. Alin? Yes. May chance na maging sister. Wala ata. Ang meron lang siyang Chinese. Why not? In fact, we could we can also dream of being the best city like Montreal. Right. You aim for the moon. Anyway, if you miss, you're going to land with the moving stars. So, yes, hopefully, I hope. Why not? You can be on. Yes. Ano po ang Manila po is one of the best city na pagbabago lang. Ano po ang pinakaling sa ating mga kababayan? Well, we have not done anything yet. What we are doing is basic governance. Cleanliness, orderliness, peace and order situation. But social amelioration are being done also by the city. Wherein gusto namin yung pamahalang lungsod maging kaagapay ng taong bayan. Tapos sa Manila, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman, walang bakla, walang tomboy, walang babae, walang lalaki. We treat them equally. You'll be given enough or ample time with regard to their needs, basic needs nila. Treat them equally. Maring merong konting dagdag sa mga less fortunate kasi tawag doon pinairalan namin doon puso. So, may awan Diyos. May awan Diyos. Nag-umpisa na yun noong December pa. We're trying to put a smile in every senior citizen's faces. And hopefully, we'll continue and mas malaki ngayon itong January kasi start na ng mga social amelioration program. And one of the major social amelioration program is yung ating in-city vertical housing. Once and for all, the biggest challenges of Manila is informal settlements. Kami may pinakamarami. By its pace. So, it may take a lifetime to address that. But, the city government now is going to confront it, going to attend it, going to address it. Para maumpisa na, para the next mayors and all other mayors of the city. Because we come and go, but the institution will stay. So what matters most to us is what we have started, what we have achieved later on for the next generation or next leader of the city of Manila to follow. Kagaya po ni Prime Minister Justin Trudeau, isa din po siya sa pinakabata na nagkaroon ng posisyon sa office. Hinahanap nga siya ni Andy Garcia. Makakarating po yan kasi taga Montreal din si Prime Minister Justin Prime Minister, when you go to the Philippines, you look for Andy Garcia. If Americans have Andy Garcia, we have also here. He has a crush on you. Isa na lang po mensahe sa ating mga kababayan dyan sa Montreal, then across Canada sa Pinoy pa rin. Well, sa ating mga kababayan sa Canada, I wish you all the best there. And I hope this year will bring more success into your career and good health. Happy Etnep. Year 2020 ngayon. At sana someday, somehow, come home. You come home. Dito tayo. Sa mga taga-Tondo po sa Montreal, marami po doon sila pamilyang Manuel na doon. Yung sa pamilyang Manuel, mga lahat ng taga-Tondo. Sa Tondo man, may langit din. Sige, good luck sa inyo.
And may God bless you all. Thank you. so much. Thank you. Mayor, pwede po po sa kausapin, Mayor. Regarding po sa Santa Ana, Mayor. Isa pong empleyado ako, utility ko. Sinapalit po ako doon, Mayor. Dahil sabi daw ninyo, bawal daw mag-dorm doon. Magano? Bawal daw mag-dorm. Bakit may dormitory pa? Mayroon po, sabi niya, bawal doon. Doon sa hospital mag-dorm. May dorm ba? Mayroon po, pinalit kami pinto, pero unfair naman po. Mayor, dapat pantay-pantay kami pinapalit. Bakit ka naman kaya pinapali? Hindi nga kasi pito lang kami doon sa second floor. Ang ground floor dapat So tirahan nyo yung second Oo, floor. kasi katulad dito sa taga-tondo po kami yun. Sir, magpa-picture na kay Mayor, taga-Balikbayan. Ayan, magpapapicture lang, Balikbayan. Ayan, magpapapicture lang, Balikbayan. Mayor. Go, hawakan mo yung kamay mo, go. Pare, hawakan mo yung kamay ni Go para hindi siya makapasok. Ate, tabi mo na. Palitin namin. Mountain tank, Lorenzo. Ano po, di ba?